Sa isang malamig na gabi, isang batang babae na nagngangalang Suzune ang hinila palabas sa isang kubo ng kanyang ama dahil hindi na niya matiis ang pagtingin sa kanya. Nais ng kanyang ama na sana'y hindi na ipinanganak si Suzune at balak niyang iwan siya roon magdamag. Ngunit makalipas ang ilang minuto, lumabas ang kanyang kapatid na si Jinta at sinubukang palayain siya. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasang wala na si Suzune roon. Agad siyang tumakbo paikot sa nayon upang hanapin si Suzune. At sa wakas ay nakita niya ito habang tinatawid ang isang tulay upang umalis sa nayon. Nagmadali siyang pumunta kay Suzune at humingi ng tawad dahil hindi niya siya naprotektahan mula sa pagmamalupit ng kanilang ama dahil mapapahamak lamang siya kung susubukan niyang ipagtanggol siya. Ipinanganak si Suzune na may matang demonyo at dahil ito ay panahon ng pyudal na hapon, itinuring siyang isang isinumpang bata at pinakikitunguhan na parang isang walang silbing peste. Alam niyang wala siyang paraan upang mamuhay ng normal na may ganitong mata, kaya sinabi niya kay Jinta na umuwi na lamang ito nang wala siya. Tumayo si Jinta ng sandali, iniisip ang kanyang susunod na hakbang, at sa huli ay napagpasyahan niyang mas mahal niya ang kanyang kapatid kaysa sa natitirang bahagi ng kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Suzune at hiniling na tumakas na lang silang dalawa. Magkasama silang tumakas mula sa kanilang dating tahanan, ngunit patuloy pa rin ang pag-ulan at nagsisimula ng lumamig ng husto. Wala silang mapupuntahang masisilungan, kaya dinala ni Jinta si Suzune sa mga guho ng isang lumang gusali at doon sila nagyakap upang magpainit ng katawan. Nakakatulog na si Suzune at malapit na ring mawala ng malay si Jinta, ngunit bago mangyari iyon, napansin niya ang isang lalaking papalapit sa kanila at may sinasabi itong tungkol sa pag-aaruga sa kanila. Pagmulat ng mga mata ni Jinta, nadiskubre niyang binubuhat siya ng lalaki habang si Suzune ay naglalakad sa tabi nila. Nakahinga ng maluwag ang lalaki nang makitang nagising na rin si Jinta, kaya ibinaba niya ito at nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa nayon ng lalaki. Ang nayon ay karamihan ay tinitirhan ng mga panday na dalubhasa sa paggawa ng mga katana, kaya abala ang lahat sa kanilang gawain. Iniwan ng lalaki sina Jinta at Suzune sa kanyang bahay. At sa pagbukas niya ng pinto, agad na tumakbo palabas ang kanyang anak na babae upang salubungin siya. Masaya siyang makita ang kanyang ama, ngunit curious din siya tungkol sa dalawang bata na nasa likod nito. Sinabi ng lalaki na mula ngayon ay maninirahan na sina Jinta at Suzune kasama nila. Tinanong niya ang kanyang anak kung ayos lang ba ito sa kanya, at tila natuwa pa nga ito sa ideya dahil magkakaroon siya ng mga kaibigang makakalaro. Lumapit siya kay Jinta upang ipakilala ang sarili bilang Shirayuki at umaasa siyang magiging magkasundo silang tatlo mula ngayon. Kinagabihan, nahihirapan si Jinta na makatulog kaya tinanong siya ni Motoharo kung may bumabagabag sa kanya. Habang nililinis ni Motoharo ang kanyang espada, tinanong siya ni Jinta kung isa ba siyang samurai. Ngunit ipinaliwanag ni Motoharo na siya ay isang sentinel at ang trabaho niya ay protektahan ang mahahalagang tao at lugar. Kinaumagahan, sumama sina Jinta at Suzune kina Shirayuki at Chidose sa may ilog. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Jinta si Shirayuki tungkol sa kanyang ina, si Yokaze, na tumulong sa kanya at kay Suzune upang manatili sa nayon. Ipinaliwanag ni Shirayuki na si Yokaze ay isang Itsuki-hime, isang dalagang lingkod ng Diyos ng Apoy, at maaari lamang siyang makita ng pinuno ng nayon at ng kanyang asawa na si Motoharo, ang kanyang bantay. Kinabukasan, nagsanay si Jinta kasama si Motoharo, ngunit bilang isang baguhan sa pakikipaglaban gamit ang espada, mabilis siyang napabagsak nang hindi man lang pinawisan si Motoharo. Sinabi ni Motoharo kay Jinta na marami pa siyang dapat matutunan, ngunit kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, tiyak na magiging isang dalubhasa rin siya balang araw. Lumipas ang mga taon at si Jinta na ngayon ang bagong bantay ng dalagang lingkod ng dambana. Kaya dumalo siya sa isang pagpupulong ng lahat ng opisyal ng nayon at ng dalagang lingkod. Nakatago siya sa likod ng isang kurtina upang walang sino man ang makakita sa kanya ng direkta. Sa pagsisimula ng pagpupulong, pinuri niya si Jinta sa kanyang mahusay na kakayahan sa pagpatay ng mga demonyo. Sinabi ni Jinta na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin sa pagpapanatili ng kaligtasan ng nayon. At ang pinakahuling demonyong nakaharap niya ay nagtangkang gumamit ng anyong tao upang makalusot sa nayon. Isa sa mga opisyal ay nagsimulang magpakita ng kaba nang marinig ito ni Jinta at tinanong siya ng iba kung may ideya siya kung bakit gustong makapasok ng isang demonyo sa nayon. Isang opisyal ang nagmungkahi na maaaring ang dalagang lingkod ng dambana ang puntirya ng demonyo dahil ayon sa alamat, kung kakainin ng isang demonyo ang atay ng isang dalagang lingkod,
ito ay magiging immortal. Ngunit maaaring habol din nito ang banal na espada ng Yurei na naipasa mula sa isang dalagang lingkod patungo sa susunod sa loob ng maraming henerasyon at lubhang mahalaga, makatuwiran na pagnasaan ito ng mga demonyo. Isa sa mga opisyal ang nagbanggit na ang espada ng Yurei ay nilikha ng isa sa mga pinakamahusay na panday na kilala ng sangkatauhan at sinasabing may taglay itong mahiwagang kapangyarihan. Kung totoong ang espada ng Yurei ang hinahangad ng mga demonyo, maaaring maging malaking panganib ito para sa buong nayon. Kaya't inutusan ng pinuno ang lahat na manatiling mapagmatsyag. Ngunit sinabi ni Kiyomasa na walang dapat ipag-alala dahil siya at si Jinta ang may tungkulin sa pagbabantay sa dalagang lingkod ng dambana. Gayunpaman, sa tingin niya, hindi kwalipikado si Jinta para sa trabaho. Magsisimula na sanang magtalo sina Jinta at Kiyomasa, ngunit pinatigil sila ng pinuno at ng dalagang lingkod ng dambana. Natapos na ang pagpupulong, kaya umalis na ang lahat maliban kay Jinta dahil tungkulin niyang bantayan ang dalagang lingkod. Ngayon na silang dalawa na lang ang natitira, lumabas ang dalagang lingkod mula sa kanyang silid at lumabas na si Shirayuki pala ito. Tinanong siya ni Jinta kung ano ang ginagawa niya dahil hindi dapat nagpapakita ng basta-basta ang isang dalagang lingkod ng dambana. Ngunit matalik na magkaibigan sina Shirayuki at Jinta mula pa noong bata sila. Kaya para sa kanya, wala nang kailangan pang mga formalidad. Sinabi niya kay Jinta na narito rin si Suzune. Ngunit dahil bawal pumasok ang mga karaniwang tao sa dambana, hindi talaga siya dapat naroroon. Hindi mukhang tumanda si Suzune sa mga nakaraang taon at nang gisingin siya ni Jinta at Shirayuki, tuwang-tuwa siyang makita muli ang kanyang nakatatandang kapatid. Si Jinta ay sobrang abala sa pagpatay ng mga demonyo, kaya bihira na lang siyang makita ni Suzune. Ngunit habang masaya rin siyang makita ito, pinagalitan niya si Suzune dahil pumunta siya sa dambana kahit bawal ito pasukin. Hindi maintindihan ni Suzune kung bakit hindi siya maaaring bumisita kay Shirayuki. Gayong si Jinta ay maaaring pumunta kahit kailan niya gusto. Ngunit dahil patakaran ay patakaran, sinabi ni Jinta sa kanya na bumalik na siya sa kanilang bahay. Pagkaalis ni Suzune, bumalik agad ang pinuno sa dambana at may mahalagang bagay siyang kailangang talakayin kay Shirayuki, kaya hiniling niya kay Jinta na bigyan sila ng kaunting pribadong oras. Sa simula, tumanggi si Jinta dahil tungkulin niyang manatili sa tabi ni Shirayuki bilang kanyang bantay. Ngunit sinabi ni Shirayuki na maaari siyang magpahinga sa araw na iyon, kaya sa huli ay pumayag si Jinta at umuwi na lang. Samantala, sa labas ng nayon, dalawang demonyo ang nagmamasid kay Suzune dahil sa kanyang matang demonyo. Kinagabihan, palihim na lumabas si Shirayuki mula sa dambana at nakipagkita kay Jinta dahil may mahalaga siyang sasabihin sa kanya. Nang pumunta ang pinuno upang kausapin siya kanina, sinabi nito na dapat niyang pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng tagapagmana upang may pumalit sa kanya sakaling mapatay siya ng mga demonyo. Nakakatakot man pakinggan, ngunit tama ang pinuno, kaya kailangan ng magpakasal ni Shirayuki sa lalong madaling panahon. Napagdesisyunan na pakasalan niya si Kiyomasa, pangunahin na dahil siya ang anak ng pinuno at kalaunan ay magiging bagong pinuno ng nayon. Hindi sigurado si Jinta kung ano ang mararamdaman niya tungkol sa balita at hindi rin masaya si Shirayuki tungkol dito. Inamin niya na mahal niya si Jinta at, sa totoo lang, palihim siyang lumabas ngayong gabi na may balak sanang hilingin kay Jinta na tumakas sila at magsimula ng bagong buhay. Ngunit alam niyang hinding-hindi ito papayag. Nangako si Jinta na poprotektahan ang nayong ito at nagsanay ng maraming taon upang maging malakas na tagapagtanggol nito. Gayun din, nangako rin si Shirayuki nang maging dalagang lingkod ng dambana. Kaya kung tatakas sila ngayon, magiging kawalang-galang ito sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Lumipas pa ang panahon at muling ipinatawag si Jinta sa isang pagpupulong kung saan ipinaalam sa kanya na may natukoy na demonyo sa kagubatan. Inatasan siyang patayin ang mga demonyo, kaya agad siyang naghanda upang umalis. Gayunpaman, bago siya makaalis, pinigilan siya ni Kiyomasa. Alam niyang narinig na ni Jinta ang balita tungkol sa kasal nila ni Shirayuki, kaya hindi niya maintindihan kung bakit parang wala lang ito kay Jinta at hindi man lang siya nagagalit. Sinabi ni Jinta na wala siyang dahilan para magalit dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng dalagang lingkod ng dambana at ng nayon. Ang nakakaloka dito ay hindi man lang sinusubukan ni Kiyomasa na magyabang tungkol sa pagpapakasal kay Shirayuki. Alam niyang mahal ni Jinta si Shirayuki at mahal din siya ni Shirayuki, kaya parang mali talaga para sa kanya na pakasalan ito. Ngunit nagawa na ni Jinta ang kanyang desisyon, kaya umalis siya sa nayon upang tapusin ang kanyang misyon. Pagdating niya sa kagubatan, bigla siyang inatake ng dambuhalang demonyo.
Bago magsimula ang laban, tinanong niya ang demonyo kung mag-isa lang ba ito, dahil ayon sa ulat ay may 2 demonyo sa kagubatan. Ipinaliwanag ng dambuhalang demonyo na ang kanyang kasama ay may kailangang gawin sa nayon. Hindi maganda ang tunog nito, ngunit kailangan munang harapin ni Jinta ang demonyo sa harap niya bago siya makabalik upang asikasuhin ang pangalawang demonyo. Mabilis siyang sumugod at sa isang malakas na pag-ikot ng kanyang espada, naputol niya ang isa sa mga braso ng demonyo. Ngunit patuloy pa rin sa pag-atake ang demonyo, kaya napilitan si Jinta na umatras. Pinulot ng demonyo ang naputol nitong kamay at hindi man lang ito nagalit sa nangyari. Sa halip, humanga pa ito kay Jinta dahil sa kanyang kakayahang maputol ang braso nito. Samantala sa nayon, hinarap si Suzune ng demonyong si Buddy at labis siyang natakot. Sinabi ni Buddy kay Suzune na hindi niya kailangang matakot dahil pareho lang silang mga demonyo. Ngunit mariing itinanggi ito ni Suzune at tumangging maniwala. Tiningnan ng demonyo si Suzune at napagtanto na ang pagmamahal niya kay Jinta ang humahadlang sa kanya upang maging ganap na demonyo. Para sa kanya, tila napakabigat ng ganitong sitwasyon dahil sigurado siyang binuhusan ni Jinta si Suzune ng walang katapusang pagmamahal at pag-aaruga upang maging isang mabuting tao. Mahal na mahal ni Suzune si Jinta, kaya ang marinig ang papuri ng demonyo kay Jinta ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Ngayon na hindi na natatakot si Suzune, sinubukan ng demonyo na kumbinsihin siya na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang tumulong sa kanya. Nangako pa ito na hindi niya sasaktan si Suzune sa kahit anong paraan at dahil alam ng lahat na hindi marunong magsinungaling ang mga demonyo, sinabi niyang maaari siyang pagkatiwalaan ni Suzune. Gayunpaman, tinanggihan ni Suzune ang kanyang alok dahil may posibilidad na mapahamak si Jinta sa kamay ng mga demonyo. Hindi iyon maikakaila ng demonyo, kaya gumamit siya ng ibang paraan upang kumbinsihin si Suzune at ipinakita sa kanya ang isang pangitain. Sa pangitaing iyon, nakita ni Suzune si Shirayuki na nagbibihis at naghahanda upang matanggap ang mga haplos ng pagnanasa sa dambana. At ang tanawing ito ay nagpaluha kay Suzune hindi dahil sa nakita niyang mga haplos, kundi dahil hindi si Jinta ang gumagawa nito kay Shirayuki. Tinanong ni Suzune ang demonyo kung totoo ba ang kanyang nakita, kaya ipinaliwanag ng demonyo na ang kanyang kakayahan ay nagbibigay daan upang makita ang hinaharap. Maaari rin niyang ibahagi ang mga pangitaing ito sa iba na siyang ginawa niya kay Suzune. Ngunit kung hindi pa rin siya naniniwala, handa siyang dalhin si Suzune mismo sa dambana upang makita niya ito ng personal. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Jinta laban sa dambuhalang demonyo. Ngunit bago magpatuloy ang laban, gusto niyang malaman kung bakit nga ba inaatake ng mga demonyo ang mga tao. Ipinaliwanag ng demonyo na ito ay simpleng bahagi ng kanyang layunin sa buhay. Hindi naman talaga kailangang pumatay ng mga tao ang mga demonyo, ngunit bawat isa sa kanila ay may itinakdang layunin na kailangang tuparin. Sa ngayon, ang layunin ng dambuhalang demonyo ay pigilan si Jikan. May kakayahan si Bulk na mag-assimilate, ibig sabihin, kaya niyang makuha ang mga kakayahan ng ibang mga demonyo sa pamamagitan ng pagkain sa kanila. Dahil dito, kaya rin niyang baguhin ang anyo ng kanyang katawan ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi maaaring mag-atubili si Jikan, kaya agad siyang sumugod upang subukang tapusin si Bulk ng tuluyan. Gayunpaman, kaagad na naputol ang isa niyang braso matapos masuntok ito ng malakas ni Bulk. Nang sinubukan niyang tagain ang leeg ng demonyo, sinira ito ni Bulk gamit ang kanyang mga matitigas na ngipin. Sa lahat ng pagkakataon, dapat ay patay na si Jikan. Ngunit sa huling segundo, inabot niya ang isang piraso ng kanyang basag na espada. Agad niyang isinaksak ang piraso ng espada ng malalim sa puso ni Bulk bago pa man ito makaganti, dahilan upang si Jikan ang magtagumpay. Tinanggap ni Bulk ang kanyang pagkatalo at sa katunayan, masaya pa rin siya dahil nangangahulugan ito na natupad na niya ang kanyang layunin. Ipinaliwanag niya na ang kasamang demonyo niya ay may kakayahang makita ang hinaharap at ginamit niya ito upang tumingin ng malayo, eksaktong 170 taon mula ngayon. At ayon sa kanyang pangitain, ang pinakamalakas na demonyo sa lahat ng panahon ay naninirahan dito, kaya naman sila naparito. Nang banggitin ni Bulk ang tungkol sa isang demonyong naninirahan sa nayon, agad na naisip ni Jikan na maaaring si Suzune ang tinutukoy niya. Ngunit bago pa siya makapag-react, sinabi ni Bulk na may regalo siyang ibibigay kay Jikan bilang pagbati sa kanyang tagumpay. 1 segundo lang ang lumipas. At ang naputol na braso ni Bulk ay agad na humawak sa ulo ni Jikan at sinimulang pisilin ito hanggang mawalan siya ng malay. Samantala sa loob ng dambana, nasa ibabaw ni Shirayuki si Kiyomasa
Ang tanging kailangan niyang gawin ay magkaanak kay Shirayuki, kaya gusto niyang matapos na ito ng tuluyan. Dahil wala si Jikan at nasa isang misyon, ito ang perpektong pagkakataon. Kung hindi man, mapipilitan si Jikan na umupo sa labas at marinig ang tunog ng ginagawa ni Kiyomasa kay Shirayuki. At sapat na ang nararamdaman niyang pagkasuklam tungkol dito. Gayunpaman, bago pa may mangyari, biglang napunit ang mga kortina at lumitaw ang babaeng demonyo upang ipakita kay Suzune ang nangyayari. Lubos na nadurog ang damdamin ni Suzune sa kanyang nakita. Sa parehong oras, nagising si Jinta sa kagubatan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naibalik ang kanyang nawawalang braso. Ngunit wala siyang oras upang mag-alala tungkol doon dahil maaaring nasa panganib si Suzune, kaya agad siyang nagsimulang tumakbo pabalik sa nayon. Samantala, patuloy pa rin si Suzune sa pagproseso ng kanyang mga nasaksihan. Masakit para sa kanya na makita si Jinta na umiibig kay Shirayuki, ngunit handa siyang tiisin ito kung magiging masaya lang si Jinta. Pinilit pa niyang pigilan ang sarili niyang paglaki upang hindi siya maging sagabal sa relasyon ni Jinta at Shirayuki. Ngunit ngayon, nalaman niyang ikakasal si Shirayuki sa ibang lalaki. Ito na ang sukdulan para kay Suzune, kaya tuluyan siyang nawalan ng katinuan. Labis ang kanyang galit sa pagtataksil ni Shirayuki sa pagmamahal ni Jinta at matapos magsalita ng ilang mapanuksong salita ang babaeng demonyo, napagpasyahan ni Suzune na patayin si Shirayuki. Biglang nagising ang kanyang kapangyarihang demonyo at napuno ng maitim na usok ang buong silid habang si Suzune ay nag-anyong isang ganap na matanda. Kinuha ni Kiyomasa ang maalamat na espada at sinubukang atakihin si Suzune. Ngunit bago pa siya makagalaw, pinabagsak siya ng babaeng demonyo. Pagkatapos, dinala niya ang katawan ni Kiyomasa sa labas dahil may balak siyang gawin, iniwan si Shirayuki na mag-isa kasama si Suzune. Di nagtagal, dumating si Jinta sa dambana at buhay pa si Shirayuki. Agad siyang tumakbo papunta kay Jinta at niyakap siya. Ngunit isang segundo lang ang lumipas at naputol ang ulo ni Shirayuki sa kamay ni Suzune. Natigilan si Jinta sa matinding pagkabigla sa nangyari at ilang sandali pa lumitaw si Suzune sa likuran niya, hawak-hawak ang ulo ni Shirayuki. Tinanong ni Jinta si Suzune kung bakit niya ginawa iyon. Kaya nagsimulang ipaliwanag ni Suzune ang lahat tungkol sa pagpapakasal ni Shirayuki sa ibang lalaki. Ngunit alam na ito ni Jinta at kahit hindi pa niya alam, hindi pa rin nito binibigyan ng karapatan si Suzune na patayin si Shirayuki. Napagtanto ni Kiyomasa na ang Suzune na inalagaan at minahal niya ay matagal nang nawala. Ngayon napatay na si Shirayuki, wala na siyang natitirang bagay kundi poot. Nagsimulang magsanib ang braso ng demonyo sa natitirang bahagi ng katawan ni Jinta. Pinabago siya at ngayon ay nakatingin siya kay Suzune na may dalisay na pagkamuhi. Hindi maintindihan ni Suzune kung bakit siya tinitingnan ni Jinta na tila kinapupuotan siya, gayong ang tanging nais lang naman niya ay mapasaya ito. Inisip niya na nangangahulugan ito na iiwan din siya ni Jinta katulad ng ginawa ng lahat ng iba pa. Dahil dito, napagpasyahan niyang patayin na lamang siya. Gayunpaman, nang saksakin niya si Jinta sa tiyan, napagtanto niyang halos wala itong naging epekto. Sa halip, agad na binutas ni Jinta ang katawan ni Suzune gamit ang kanyang kamao. Bagamat malubha ang kanyang sugat, nagawa pa rin ni Suzune na mabuhay. Sinubukan siyang tapusin ni Jinta, ngunit sa huling segundo, tumalon ang babaeng demonyo at isinakripisyo ang sarili upang mailigtas si Suzune. Sinabi niya kay Suzune na tumakas na habang may pagkakataon pa. Dahan-dahan siyang umalis, ngunit bago siya tuluyang lumisan, sinabi ni Suzune kay Jinta na wala na siyang natitirang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kaya, anuman ang tagal ng panahon, sisiguraduhin niyang wawasakin ang lahat. At sa huling araw, babalik siya upang patayin si Jinta dahil sa pagtataksil nito sa kanya.